Magandang umaga po sa ating lahat. Pinapaalaan ng Ebanghelyo sa ating ngayong umaga na ituon natin ang patuloy na pagpapahalaga at pagtulong sa ating kapwa, lalo higit sa mas nangangailangan. Isa puso at isa buhay natin ang paggawa ng kabutihan. Huwag natin haluan ang pagkukunwari sapagkat ang pag-iipon ng tama
at ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi lilipas, hindi maglalaho, kailanman ay hindi makukuha ng iba at hindi rin sisirain ng tama, katulad dito sa lupa. Katulad ng mga alipin na handa, sindihan natin ang ating mga ilawan at pagliwanagin. Ganon din ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Palakasin natin at palaguin upang sa biglang pagdating ng Panginoon, sa di natin inaasahan na panahon, ay tayo maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Kanya. Atin din pong isama sa ating panalangin sa umagang ito ang lahat ng magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Brandon James Isona, Agapita Kimora, Dina de los Santos, Leticia Villavicencio, Noemi Ricanya, Jenny Rianzales, Lord Bien Dwight Magara, Gabriel Candelaria, Rogelyn Castillo at Reabel Candelaria. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambungad na lahat ng nasa hangarin ay nagbatid mo at walang lihim na nalilingit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip, at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos na pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsilahod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ng ating mga pagkasala sa Diyos at ganoon din po sa ating kapwa. Kami umpisa sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nagalitaan namin gawin, at ikay sarili namin kawalan. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen.
Maawaan naman kayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, idinadalangin namin sa iyo na iyong ipagtanggol ang iyong sambayanan at gawing malinis ang iyong simbahan upang sa pamamagitan ng iyong walang hanggang biyaya, ito'y makapagpatuloy na maluwalhati sa kanyang mga gawain. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo manalangin mo Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa patuloy mo na pagkaloob mo sa amin ng biyaya ng buhay upang kami makatipon dito sa iyong bahay panalanginan upang ipasok sa gawa itong pinakamataas namin pagpasalamat sa iyo, ang banal na Eucharistia. Kasabay ng aming mga pagpasalamat ay aming mga kapatid na nagpapasalamat din para sa buhay
na patuloy na pinagdalawag mo sa kanila, lalo-lalo na sa aming mga kapatid na ngayon na nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan na sina Brandon James Sisona, Agapita Kimora, Dina de los Santos, Leticia Villavicencio, Noime Ricania, Jenny Rian Sares, Lord B. Dwight Magara, Gabriel Candelaria, Rogelyn Castillo, at pinagin po sa aming kapatid na si Ria Bill Candelaria, na nawa o Diyos patuloy mo nawa sa lang pagkalooban ng maraming karawang kaarawan sa kanilang buhay. Ganun din po ang kalakasan ng kanilang mga pangalawan at ang buhay na patuloy na pagkaloob mo sa kanila. Ito naway gamitin nila sa kanilang patuloy na paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng Yesu Kristo aming Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin o Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pagsasagawa din po namin itong banal na misa. Ito'y pinapangunahan sa bawat sponsor, lalo-lalo na ang Second Sunday Mass sponsor, na ito'y pinapangunahan sa bawat pamilya, lalo-lalo na sa pamilya ni Canoto Rian Sares, Joey Ricania, Michael Medina, Teofilo Perlas, Perlito Perlas, Agripino Lapusta, Romel Silva, Joey Sarmiento, Berhelio Rian Sares, Norbin Magara, Albert Opes, Teotimo Trias, Priti Pastrana, Felix Morales, Ruel Saldes, Richard Magsama, Junicio Candelaria at galugit po sa pamilya ni Wilma Mani, na nawa o Diyos patuloy mo nawang ipagkaloob sa kanila ang masaganang pamumuhay at ingatan mo sila sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang patuloy kanilang makaglingkuran. At ang lahat ng ito'y sa pamamagitan ng Yesu Kristo aming Panginoon. Amen. Tayo nanalangin o Diyos na puno ng awa. Sa aming kalipunan dito ngayon, amin din pong ipinapanalangin sa iyo na naway tulungan at pagalingin mo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Ipagkaloob mo rin nawa sa kanila at may kalakasan ng kanilang mga pangatawan at naway patuloy mo silang kaawaan. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Saludes at ganoon po sa aming kapatid na si Father Edwin Lundo. At ang lahat ng ito'y sa magitan na sa Kristo ng aming Panginoon. Amen. Ay manalangin o Diyos na walang hanggan sa pagsasagawa din po namin itong banal na misa. Patuloy din po namin inaalaala ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sa makabilang buhay na naway sa kanilang paglalakbay tungo sa kabilang buhay. Ipagkaloob mo nawa sa kanila ang tanglaw tungo sa buhay na walang hanggan, lalo-lalo na sa kaluluwa ni Juana Ricania. At ang lahat ng ito'y sumagitan na sa Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Hindi tayo dapat manghina. Makipag-usap tayo sa Diyos na ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal upang patuloy tayong palakasin ang pananalig. Sa gayon ay mawawala ang pangamba at alindangan na namamahal sa ating mga sarili. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 15, nagsisimula sa unang talata hanggang talata 6. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa panikay at nagsabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasan at ang iyong gantimpala na luthang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak, at ang mag-aari ng aking bahay na ito ay ang taga-Damasco sa Israel?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak, at narito, isang ipinanganak sa aking bahay na siyang kalapagman ko." At narito, sinabi ng Panginoon na dumating sa kanila, nagsasabi, "Hindi ang tao ito ang magiging tagapagmana mo,
kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging kagawang at siya ay inalabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo." At ang kanyang sinabi, "Magiging ganyan ang iyong bihit." At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Ang salita ng Panginoon. Kung matibay ang pananalig at pananampalataya natin sa Diyos, ay walang imposible. Patunay na ang ating mga kahilingan na hindi inaasahan ay Kanyang ipinagkakaloob sa tamang oras at panahon. Maging katulad sana tayo ni Abraham, Jacob at Sarah na may buong pusong nanalig at nagtiwala sa ipinangako ng Diyos sa kanila, kung kaya't ipinagkalooban na kamta nila ang kanilang ninanais na pagpapala mula sa Diyos. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ng mga taga-Hebreo, Kabanata 11, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 3 at nagpapatuloy sa talata 8
hanggang talata 16. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matatanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin ang mga sanlibutan ay isang tatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pa ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa pananampalataya, si Abraham ng tawagin ay tumalima upang magkaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana, at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya ay naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama siya ni Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayan niya may mga kinasasaligan, na ang nagtayo ay gumawa ay ang Diyos. Sa pananampalataya, si Sarah rin ang tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas ang kaniyang gulang, palibhasa ay inaari niya tapat ang nangako. Kaya naman sumibol sa isa sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit. Sa karamihan at di mabilang na gaya ng mga buhangin nasa tabi ng dagat. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natakaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilala lang, hinahanap nila ang lupain kanilang sarili, at katotohanan kung kanilang naaalala yung lupain kanilang pinangangaligan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila na lalong maging magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ay kinakahiya ng Diyos na tawagin Diyos nila, sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Ang salita ng Panginoon.
Ang mabuting balita ng ating Panginoong si Jesucristo ayon kay San Lucas sa kabanatang 12 na nagsisimula sa talata 32 hanggang talata 40. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagpili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lubutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit, na hindi nakukulangan sapagkat do'y walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong mga kayamanan, ay naroon din naman ang inyong mga puso. Maging handa kayo at silbihan ang inyong mga ilawan. Tumulat kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para sa pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa habag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan niyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pabayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating